Paano nakapasok to? Hayop ka! Bakit mo pinatay? Hindi ba? Naniniwala ka ba sa karma? Ang babaeng ito, karma raw ang dahilan kung bakit nagkaganito ang kanyang mukha. Nangingitim, nanunuyo, nagbibitak-bitak, at nangungulubot pa. Siya ang 32 anyos na si Bernadette na dahil sa kanyang kondisyon, wala raw halos maiharap na mukha. Bakit yung mukha? Nakakadiri. Parang natunaw na plastic. Ang pangit ng balat, nakakatakot. Mga bata, ngayon, huli pa rin. Pag nakikita ka ng mga tao, especially ng mga bata, ay aswang, ganun po. Nasunog, ganyan, yung mga ganun, manunukso. Nila ko po yun, up to paglaki ko po. Kwento ng ina ni Bernadette na si Jonah, nung ipinagbubuntis niya ang anak, may hindi inaasahang bisita na pumasok sa kanilang bahay. Isang malaking palaka. Oh, paano nakapasok tong palaka na to dito? Peste ka! Mamatay ka! Sa takot daw ng kanyang mister na si Bienvenido, pinatay nito ang palaka. Pinalo niya ng kahoy, yung palaka na yun, duguan. Sabi ko nga sa kanya, ba't ka ako pinatay mo yung palaka? Buntis ako nung kay Bernadette ng 3 months siguro. At nung nanganak na si Jonah, laking gulat nila nung ang mukha ng kanilang sanggol na si Bernadette tila nahahawig daw sa napatay ni Bienvenido na palaka. Bakit ang tsura na anak mo? Kaya hinala nila sila'y na karma. Tinatanungan nila kung ano daw yung pinaglihian ko. Sabi ko, hindi man ako ang naglilihi, yung asawa ko. Natatandaan ko, yun lang yung palaka na yun. Naiinis ako. Sabi ko, bakit ako nagkaanak ng ganon? Pinamibigay ko nga nung araw yan eh. Pero umiral pa rin kay Jonah ang pagiging ina. Natanggap ko na kasi yan ang binigay sa akin ng Diyos. Wala namang ibang pupuntahan. Nagpayo lang sa akin na matanda. Sabi niya, yung anak mo, swerte sa'yo yan. Kaya tinanggap ko na rin. Hanggang sa nung nag-aaral sila, inaano sila ng mga bata, kinukutya. Yung pangit mo, pangit mo. Yan, umiiyak ako, nilalaban ko siya. Gayunpaman, si Bernadette lumaking palakaibigan. Magaganda kasi tayo, di ba? Oh, yeah. Friendly ako, hindi ako yung sinasabi nila na parang hindi po nakiki-outgoing. Masungit, makaray. Marami po akong kaibigan. Ni Badit, ang itim, sobrang pangit ng batang ito. Pero hindi pa rin siya nakaligtas sa masasakit na salita. Kesyo aswang, kesyo negra, kesyo ganun, lahat po. As in, hindi naman po kasi ako yung tao na, syempre sa una, dadamdamin mo. Pero afterwards, wala na po. Okay na. Normal lang, casual lang. Dahil dito, nawalan ng kumpiyansa si Bernadette sa sarili. Mas grumabe pa ang kanyang pinagdaanan nung na-stroke at namatay ang kanyang ama. Namatay po yung tatay ko na yun. Parang nawalan din po ako ng gana mag-aral na. Kasi nga, isip ko, baka hindi na kami kayanin ng nanay namin. Kasi single parent po, di ba? Parang mahirap mo i-push yun. Sa halip na mag-aral, tinulungan na lang ni Bernadette ang kanyang ina sa pagtitinda ng tinapa. Katulad ng ibang mga teenager, nagkaroon din daw siya ng crush. Mga crush, pero hindi ko naman po inaano yun. Nakikitili lang ako yung mga ganun. Si crush, gano'n. Pero alam daw niyang hanggang doon na lang yon. Ang pogi talaga niya. Wala naman pong mga seryoso. Kasi sa itsura ko, seryoso ba? Hanggang nakilala niya ang lalaking nagparamdam sa kanya na siya'y espesyal, si Erwin. Hindi nito tunay na pangalan. Niligawan siya nito hanggang sa lihim na naging sila. Actually, tao din po namin yun. Nagkarelasyon na din po kami. Pero secret on po yun. Kasi po, pagka walang tao kami, clingy na lalaki, bali na lang po sa inuman. Doon po nag-start na in love. Siguro, syempre, pag pinakitaan ka naman ng ganung ano, di ba? Parang ikaw din, bibigay ka din, parang ganun. Kinalaunan, nabuntis ni Erwin si Bernadette. Sabi niya, meron akong kasalanan sa inyo. Sabi ko, ano naman yun? Sabi niya, buntis ako. Sino naman kako ang tatay? Yung pala, naging tatay nun, yung naging trabahador ko pa. Ay! Ano to nababalitaan ko na buntis mo yan ako? Ha? Si Jonah, kinumpronta ang nakabuntis sa kanyang anak. Sabi ko, kakausapin kita kung anong plano mo dito sa magiging asawa mo. Yun namang naging tiyahin niya, kinonsyente, pinalayas. Kung wari bumili lang ng sigarilyo, tapos pinatakas na yung pamangkin niya. Bahala na. Sabi ko nga nun, iraraos kita. Sabi ko nga nun sa kanya. Ang takot noon ni Bernadette, baka matulad sa kanya ang kanyang isisilang. Pero normal niya itong ipinanganak, si Shona. Kung pinanganak ko nga yan, ang ganda-ganda nga. Hindi mo talaga mabababa na yung sa akin. Nung tumuntong ng 4 na taon si Shona, napansin daw nila na nagsimula na ring mag-iba ang itsura nito.
Ito na siya ngayon. Inisip mo din yung nangyayari sa'yo. Ayun. Sabi nga niya, Mimi, bakit gano'n? Sabi ko, okay yan. Bigay ni Lord yan. Malakas yung loob niya kasi sa akin. Si Shona, katulad ng kanyang ina, hindi rin nakaligtas sa pangmamata. Naglalakad po ako sa school. Habang nakikita po ako nila, tinatakpan ako ng umbrella. Tinatakpan ko po para di po ako makita. Isa po ang nakaklase ko. Sabi ko, bakit daw ako? Sabi ko kay teacher, nasa po ako nakaklase ko. Sabi niya, hindi naman totoo yun eh. Sabi niya po, sa lahat po na nakasar sa akin, tumingin na po kayo sa mga kasal. Sa lahat ng may mga kapansanan, magdinaan sa amin. Kasi alam niyo naman na masama yun eh. Mabuti na lang at nariyan ang kanyang Mommy Bernadette na ipinadadama sa kanya na sa lahat ng mga bata sa kanilang eskwelahan, siya pa rin ang pinakamaganda. Mami, idol talaga kita. Mami, I love you. Kasi palagi mo akong pinamahal, tsaka tinutulungan. Ang mga pangungutya, hindi raw hahayaan ni Shonang magpabagsak sa matayog niyang pangarap, ang maging flight attendant. Ano bang gusto mong paglaki mo? Flight attendant po. Bakit flight attendant? Para po makita ko po yung mga aeroplano. Samantala si Bernadette, muling nakipagsapalaran sa pag-ibig, sumubok sa mga online dating site. Nagbaka sakali, message yung mga nagsisik ng foreigner. Hindi ko naman expected na may magsiseryoso. Hanggang may nag-message sa kanya na isang German, si Alex. Yeah, of my heart and son, I say face is not important. Important is what comes from heart. Kaya matapos ang 3 buwan na araw-araw na pagchat-chat, ang ligaya muling sumilip sa kanyang mukha. Sabi ko sa kanya, sigurado ka na ba? Pwede pa tayo maghiwalay. I will set you free. Hanggat maaga, pwede pa kitang pakawalan. Sabi, hindi. Sabi niya, ikaw at ikaw lang. Wala akong ibang... Kahit na wala siyang iba daw na mas pipiliin kundi ako lang din. Hindi siya hinagap, hindi ko sabi na, ay, may lalaki na mamahal sa akin. Hindi ko inisip yun. December 2, 2017, lumipad ng Pilipinas si Alex para personal na makita si Bernadette. Dito, agad-agad siyang nag-propose ng kasal. I asked on the airport, she want to be my wife. I show her the ring and what you say? Yes. Yes. Nothing but say yes. Agad itong sinundan ng kasalan. Bernadette is the only one wife for me to the end of my day or end of my life. That is the last forever. Kahit ilang beses kang mag-away niyan, typical na away. Pero siya, never niya ako sinukuan. Yun yung pinapapasalamat ko. Sa ngayon, meron na silang anak, si Xavier, 3 months old. Bagamat normal ang itsura ng bata sa ngayon, natatakot pa rin si Bernadette sa posibilidad na mamana rin nito ang kanyang kondisyon. Mom, you are my wife to the end of my life and I want more kids. I will love always in my life. I will be the best wife that I can. Thank you for loving me always and for always choosing me. Thank you for that. It's limited. Ja.
Samantala, dahil kahit kailan, hindi pa raw napapatignan ni Bernadette ang kondisyon nila ng kanyang anak na si Shona, sinamahan sila ng aming team sa isang dermatologist. Ayon kay Doktora Harla Flores, first time talaga to see such an interesting case. I'm considering Cruzon dermoskeletal syndrome. Medyo rare talaga siya. So, pag binasa mo siya sa book, nasa around 1 in every 60,000 or 65,000 birth. Kasi right now, consideration tayo lahat, wala pa tayong test na ginagawa. To be sure 100%, we'll have to do genetic analysis. Pinaka-refer natin siya, number 1, yung mga problems muna niya, kung may mga problems siya sa eyes, sa ears, so refer natin siya sa ophtha. Kasi right now, nakaprotrude talaga yung eye nila. Tsaka tayo pupunta na dun sa aesthetic side. Refer natin sila sa plastic surgeon, refer natin sila sa dentist, para ma-reshape actually yung jaw nila. pero isa ang sigurado, ang dahilan kung bakit nagkaganito sina Bernadette at Shona, hindi dahil sa karma. Enlightened din. Eager din naman po ako kasi malaman kung ano nga yun. Sa technology ngayon, wala naman pong imposible. Samantala, kahapon lang, tinupad namin ang pangarap ni Shona na maging flight attendant kahit sa loob lang ng isang araw. Pinasuot siya ng uniform ng FA. Please watch Shona, your cabin crew. To fasten your seatbelt, push the ends together. To tighten, pull loose end of the strap. At tinuruan din ang safety procedures sa loob ng eroplano. Sobrang happy ko po na nastuhan ko po yun. Sobrang natutuwa kami kasi na-experience niya po kung paano maging FA kahit ngayon lang. Nakita niyo po kung gaano siya kasaya. Mas masaya kami magulang niya. Thank you po. Nagawa niyo po yung wish niya kahit ngayon. Thank you po. Hindi naman hihinto yung mundo dahil ginage ka nila. Hindi naman yung katapusan ng buhay mo. Para lang, hindi ka na magmahal, wala ka ng karapatang irespeto, or wala kang karapatang tanggapin, di ba? Ako nga nagkaanak pa ako eh. Ayun po yung kinaka-proud ko. Thankful pa ako sa taas. Kasi binigyan niya pa ako ng ganito. Sabi ko, sobrang nagpapasalamat talaga ako. Marami sa atin, kapag may mabigat na problema, hindi maipinta ang mukha. Pero anumang suliranin, kailangan nating harapin. Game face on! Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.